Good morning everyone. Hi. Di ba ang aga-aga, pero parang feeling ko ang haggard na. Kasi I have a problem. Day off ko nga ngayon. As in, mukhang mag-day off lang talaga ako. Kasi yung paa ko, mga mi, hindi na naman siya masakit na naman siya. My God, super masakit. Papakita ko sa inyo. Wait lang mamaya. Wait lang muna pala. Ayusin ko yung sarili ko, no? So, ayan na nga. Meron akong problema talaga, as in. Akala ko okay na siya kasi nawala na siya ng nakaraang linggo. So, feeling ko pwede na siya ulit. Pwede na ulit ako mag-bake, pwede na ulit akong tumayo kahit ng dep. Aray ko, pwede na ulit akong gumawa. Kaso naging problema ko yung paa ko na naman. Wala man akong arthritis or rheuma, walang ganun. Meron kasi akong problema sa paa nung last week pa. So, ayan. Pina-check up ko na rin to. Nalaman ko na rin yung result. Hindi ko lang mapakita sa inyo yung x-ray ko kasi, my God, nakakalimutan kong kuhain kasi na-discuss na sa akin ng doktor ko ano yung problema ng paa ko. Ikuwento ko sa inyo. Wait lang. Tatayo lang ako, ha. Wait lang. Dilipat tayo ng pwesto. Ang hirap pag alam mo yung parang nasa adult stage ka na. My God! Dilim sa bahay na. Pakita ko sa inyo. Bukas tayo ng ilaw. Papakita ko sa inyo kung ano yung problem ng paa ko. Wait lang. Mag-set up ko lang yung cellphone ng maayos. Set up lang ako. Wait. Ayun na nga. Ikukwento ko na nga sa inyo kung ano nangyari sa paa ko. Pasensya na sa itsura. Kakagising lang. Ito, papakita ko sa inyo, ha. Actually, 2 weeks ago, yung paa ko, una, isa lang ang masakit. As in, yung right part lang masakit. Yung, ayan, papakita ko. Ano kasi papakita, nakadress ako ng lola mo. Naka-medyas pa yun. Eto, wait lang, tanggalin natin ang medyas. Dito lang sa ibabaw ng part yung masakit. As in, isang part lang masakit. So, kinaya natin yan ng mga 1 linggo, nawala siya. Then, after ng next week, sumunod na linggo, yung kabilang pa ako naman mga mi ang sumakit. Pero ang pinaka-worst part dun, diba, kahit tolerable naman siya yung sakit. Pero dumating sa point na, diba, may bagyo nga, diba? Hindi na ako makatayo. As in, sobrang sakit. Tuwing iaapa ko siya. Paano ba ito ipapakita? Ng paa. Wait lang. Malayo pa. Diba ito, kita niyo itong part na ito ng paa ko yan. Ito lang yung part na to, ha. Diyan lang yung sakit. As in, dito lang yung masakit. Naapektuhan na lang yung iba kasi nga, hindi ko alam. Basta masakit lang siya. Hindi pag gising mo, diba, ramdam mo na yung sakit. Tapos, gusto mo na siyang iapa kasi naiihi ka, mag-CR ka, ganun. Or kailangan mo na talagang bumangon. Hindi ko na siya maapak. As in, hindi ko siya maidikit. Yung part ng dito ko ng paa, hindi ko siya madikit sa tsinelas o kaya sa floor. Kasi sobrang sakit. Alam mo yun, kailangan mo siyang tiisin. Sobrang tiisin yung sakit. Kasi masakit talaga kung masakit. Aray ko, tulad ngayon, kasi last week, okay na siya. Di ba, nagpa-check up na ako, ganyan. Alam ko na yung reason. Pero wala naman sinabi sa doc na ito yung ba dapat mong iwasan. Ang sinabi niya na is dapat kong iwasan yung mga bagay na lagi kong ginagawa na nagkukos ng sobrang pagkapagod or pagkabugbog ng paa ko. So, paano ko nga gagawin yun kung ang trabaho ko ay tumayo ng 8 hours? Kasama pa yung paglalakad. So, eto na nga, sabi ko nga, papakita ko sa inyo, di ba? Sana nagigets. Ang bilis ko magsalita. So, eto. Papakita ko sa inyo ang itsura niyan. Hindi ko mapakita yung actual result ng x-ray ko kasi nga, hindi ko pa nakukuha. Lagi ko siya naalalang kuhain. Pero lagi ko naman siya nakakalimutan. So, eto. Kita. Papakita ko sa inyo. So, yan. Ay, kita ba? Masyadong malayo. Ano ba, maliwanag? Wait lang. Ayusin natin. Yeah, off natin yung flash.
Naka-flash pala siya. Ito, kita na ba? Hindi pa din. Ayan. So, may ganyan ako. Kikita nyo. Meron siyang... nawala na. Hindi makita masyado eh. Okay, sana ko yung x-ray. So, ito. Kita ba? Huwag na nga. Plantar fasciitis. Kung tama ang pronunciation ko ha. Imagine niyo ito yung... adjust na lang ulit ako para mas makita. Masakit kasi yung paa ko talaga ngayon. As in, super masakit. Nagising ako, masakit na naman siya. Super masakit talaga. Wait lang. Oh my God. Yung ano ko lang naman ang masakit lagi, yung left foot, hindi man yung right. Yung left lang talaga ang nagpapaano sa akin. So, ang suggestion ni Doc, hindi pala suggestion, ang nirecommend sa akin ni Doc is kailangan kong steroid shot. 1 shot lang naman daw. So, ang gamot is mag-i-stay siya ng 4 to 6 months sa aking body. So, ang kinakatakot ko lang naman dyan, hindi man super natatakot, tabain ako mga mi. Ngayon pa lang, wala akong tinitik na kahit ano. Taba-taba ako na. Paano po nag-steroids ako? Baka naman meron pang other option. So, pero dahil nga bumalik na, binupunasan ko yung paa ko eh. So, ayan na nga. Diba, ito yung paa. Sabi ni Doc, ito yung paa ko, diba? So, ang hirap pala magpa-x-ray ng paa mga mi. As in, sobrang hirap. Hindi lang siya isang ganun lang, isang steady lang. Maraming, ilan ba yung style ng x-ray ko sa paa? 4. Dahil nga kabila ang paa. So, yung una straight lang. Straight lang yung paa mo, parang ganyan. Then, isa-side mo siya. Marami siyang request eh. Ang daming request ng doktor para makita ko ano yung meron sa paa ko. Nagpa-check up ako sa ortho. Kasi yun lang yung available nung panahon. Yung time na yun, yung ortho lang ang meron. So, x-ray ang ginawa. Yung dito ko, dyan lang talaga yung masakit mga mi. So, sa result ng aking x-ray, meron akong pamamaga sa loob. So, basta may pamamaga sa loob, namamaga yung loob ng paa ko sa tiyan. Tapos, sa kabila, sa taas naman yung mas namamaga. So, ayun na nga. Yun yung problema ng paa ko ngayon. Akala ko kasi wala na siya. 1 week na. 1 week na siyang nawala eh. So, feeling ko okay na siya ulit. Tapos ngayon, ang sakit na naman. Oh my God, what should I do, mami? Bukod sa kailangan kong i-rest yung aking paa, hindi lang yung paa ang problema ko, mga mi, pati yung kamay ko. Oh my God. Ganun na ba talaga kapag nasa stage ka na ng adulting? Life begins at, alam niyo na. So, ayan o. Nandiyan siya. Kasi ang hirap naman pakita ng kaya ko sa cellphone. Nung hindi siya. Gano'n ba kalapat kalayo? Steady mo na. Wait lang. Hanapin natin ay... Ano ba? Ang hirap ipakita sa inyo. Basta yung... Oh my God. Mali ba yung direksyon ng liwanag? Para makita nyo. Baka against the light lang ako. Wait lang. Against the light nga lang ata talaga ako. So, ayan, ganyan. Meron akong pamamaga. Ayan, against the light lang pala ako eh. Kanina pa naman problema. Yung dito ko, meron akong pamamaga dyan sa loob na yan. Nakita niyo yung pula. Ganyan na ganyan yung result ng aking x-ray. Meron akong ganyan. Kumbaga, mas makapal yung ilalim sa loob compare sa normal. So, ang sinasuggest ni Doc is magpa-steroid shot. Meron siyang pamamaga sa loob. Alam niyo yun? Hindi siya makikita sa labas kasi as in normal yung paa mo. Super normal. Tapos, aray ko. Pero once na iapak mo siya, masakit.
Pero sa umpisa lang yan masakit, mga Mia. Halimbawa, pagising mo lang. So, kailangan mo lang siyang medyo i-stretch mo yung paa mo, ikot-ikot, pag kailangan mo din konting lakad. Pero over time, halimbawa, maya-maya, okay na yan. Magiging okay na siya. Mga tuloy-tuloy na okay, di ba? Pero once na uminto ka, halimbawa, nagpahinga ka, ganyan, naupo ka, nang wala kang ginagawa, as in nakasteady ka lang, bumabalik na naman yung sakit. Ay, maaalala mo yung sakit. Masakit pala siya. Yun, ganun. Nawawala siya, tas bumabalik. Pwede naman siya mawala na lang, huwag na siyang babalik. Okay na yun, nasaktan ka na ng umpisa, huwag na ulit-ulit yung sakit. Diba? Mugot pa. Pero sobra, masakit. Kaya sa mga nakakaranas ng ganito, ay, nako, I feel you, mami. Sobra. Ganito ba talaga kapag sobrang gamit na yung paa mo? Hindi lang kasi ako 8 hours na nakatayo. So, syempre, pag galing dito sa bahay, nakatayo ka, hindi naman nakahiga ka lang lagi. So, tapos papasok ka ng work, nakatayo, maglalakad ka, mga ilang minutong lakad, tapos pagdating mo sa work, ilang minuto ka lang nakaupo. Madalas yung sa 1 hour break mo, hindi naman buong 1 hour nakaupo ka, diba? Then, pero sa work, more on nakatayo ka. Hindi ka makaupo. Tapos lalakad ka pa, hindi na talagang steady, maglalakad ka, pupunta ka sa ganito, pupunta sa ganyan, diba? Loitering, ganun. Kasama sa life ang paglalakad. So, ayan, na-overuse. Tapos, pagdating sa bahay, hindi rin kasi ako talaga palaupo na nakaupo lang after. Kasi marami pa akong ginagawa. Alam niyo yun, more on nakatayo ako, lalo na kapag may nagbe-bake. Diba, nagbe-bake ako. Kaya yung 2 weeks, as in, stop talaga ako sa lahat. Sa pag-bake, sa lahat ng ginagawa ko, stop talaga. Kailangan lang talagang i-rest yung paa. So, feeling ko okay na, hindi pa pala. Paano magiging okay? Hindi ko naman ginawa yung sinabi ng doc na magpa-steroid shot ako, diba? So, feeling ko, kailangan ko na ba siyang i-consider? Sa tingin nyo, magpa-steroid shot na ba ako? Or, baka may iba pang option? Sa tingin nyo, mga. So, I'll take a rest. Rest day talaga today. Today is rest day. So, nagpaplano pa ba din ako mag-bake? Kasi sabi ko, ay my God, okay na yung pa ako. So, pwede na akong tumayo ulit ng mga kahit ilang oras. Pero hindi pa nga nag-i-start yung day ko. Kakagising ko lang. Nagising talaga ako dahil nga nararamdaman ko yung sakit. Kasi naiihi ka, kailangan mong bumangon. Pero dahil nararamdaman yung sakit, ginalaw-galaw ko yung paa ko. Masakit, sobrang masakit. Alam mo yung, ay, mas masakit pa sa heartbreak. Charot! Pero sobrang sakit talaga kasi nawawala, bumabalik. So, ayan, yun lang. I-share ko lang sa inyo. Sa tingin nyo, give me an option. So, kasi walang ibang option na binigay yung doktor mo ko dun sa steroid shot. Baka meron pa kayong any ideas? Ay, magpa-second opinion ako kung baka pwedeng madaan siya sa gamot, sa alam mo yun, sa stretching, baka ganun. So, baka kaya siya sa ganun. Kailangan magpa-second opinion. So, ang aga-aga, ang laki ng problema. My God. Pero thank you pa din kasi nga, buhay tayo, diba? So, bye-bye! Good morning ulit!